Guys, sa mga nanonood dyan guys, huwag niyo kakalimutan na pwede niyo panoorin din ang ating stream sa YouTube. So huwag niyo kakalimutan na i-search at mag-subscribe na rin sa Philippine Esports Organization para updated kayo sa lahat or sa buong journey ng ating magiging Team Sibol at mga nagtangka maging parte ng Team Sibol. Updated, hindi sa mga showbiz happenings kundi sa mga MLBB actions na ibibigay ng mga Pinoy prides natin mga players. Ngayon magsisimula na ang game number 3. Double marksman setup para sa RQ Kaito habang si Falcons AB Ben. Very standard, classic Matilda Barats. And sa ngayon, ang maganda pag-usapan dito yung XP lane matchup eh. Ano yung pros and cons ng dalawang XP na to? For CC kasi yung movement speed talaga, yung magiging edge niya dito. For Ferds kasi yes, meron siyang sabihin na nating lifesteal and spell vamp. Ang difference lang is mag-e-effect siya kung tatama yung mga skills. Knowing na medyo magalaw ang isang CC, parang i-release mo ba later on pagdating sa late game na babantayan mo yung kalane mo? When in fact, yung magiging purpose mo sa teamfight is ikaw yung isa sa mag-i-initiate sa teamfight. So, medyo mag-struggle pero clear na mini wave. Basically the same. Pero si Kuya Kyle TZ ay maaga maglalakad sa Jurassic Park. Naku po, aabutan ata siya. Genliro nagalit, nakaamoy ng dugo in first blood para sa kalmot ng isang Roger and si Snake King or itong si Ogwen. Hindi niya nakita na napalalim na pala itong si Kyle TZ at napunish siya mula sa Kingdom. Kung meron Dempsey roll, ito Denji roll. Yung nakita natin kanina. So, yun yung okay. So, it makes sense. Tito Burits. Ayan. Dito sa lineup pala ng RRQ Kaito kasi diba, way back, uso talaga yung double marksman setup eh. Most of the time, ang pinaka-counter mo sa double marksman setup is yung mga burst mage. Pero kasi, walang burst dito talaga for Falcons AP Brand, parang more on scaling talaga sila pagdating dito sa ating laban. So, parang same concept lang din, bibilisan lang din nila. Kailangan continuous yung farm, pero speaking of farming, parang pwede mag-farm dito ng kills at objectives sa may turtle. Okay, 4v4. Ang laban na, nagamit na rin yung curtain call. May mga ultimates na-expend for both of these teams. Even yung Bloom, actually wala pang ang Bloom dito sa Xnova. So ngayon, hatakal lang muna muli. Nag-aantay lang sila na mag-level 4. Pero ngayon, kakain na nga kagad dito si Kyle KZ. And Mingren is down. Atak mula dito kay Few. Ferds, umaatras. Circling Eagle. Inabutan na naman si Doc. And Ferds, nagamit na rin kanya penalty zone. Pero grabe yung Bloom na ulti. Atras muna sila. Hatakan na naman. Reset. Nalilito na yung turtle. Saan ba ako titingin? Kaliwa ba o kanan? Alam mo, intense yung laban kung 3 minutes pa lang. Pero parang mala-lord dance ang nakikita natin dito para sa ating dalawang manlalaro. Pinasok! Nako, may pagsayaw. Nagamit na rin dito yung ultimate mula kay Yojiro Noda or kay Few, Kyle TZ. Soaking off the damage pero masakit. Sigling Eagle aabot ba? Hindi! Pero mamamatay din in the process itong si Denjiro. Ngayon, Turtle ay buhay pa rin. Nalilito pa rin yung Turtle. Tulungan niyo yung Turtle. Lito siya. Saan ba ako haharap? Oo. Tapos ang mahirap doon, habang gumagalaw yung turtle, meron ding umiikot na Lido Wanderer, yung parang mini turtle din. So talaga nagkaguluhan na at dito ang ating dalawang kupunan. Pero pwede natin sabihin na naging maganda siya para sa Falcons AP Brand dahil na rin nagkaroon ng space dito si Flap TZ na medyo makaplato doon sa may bandang itaas. And alam naman natin yung threat na isang CC if ever na talagang nagkaroon agad ng maagang farm. And 4 minutes pa lang po na ating laban, wala pa rin nakakapag-secure ng turtle objective. Again guys, if ever na matalo ang isang team dito sa ating serye, tapos na po ang kanilang pangarap na maging Team Sibol. So alam mong ganun kabigat ang nakataya para dito sa dalawang koponan. Magiging matindi talaga to. Maanghang-anghang. Kumbaga, yung fanbase nga ng Falcons AP Brand, tinatawag sila na Chili Mansi eh. Diba sila daw yung Chili Mansigang? Pero nandito. Actually, first turtle pa lang to, no? Tama ba, first turtle? Oo nga, first turtle pa lang. Wala pa rin nakakakuha. Grabe yung respect ng RRQ Kaito at ng Falcons AP Brand sa mga team fight prowess na magkabilang kupunan ngayon. Kyle TC, nagamit na rin yung penalty zone. Pasok ngayon, nagamit na rin yung Nether Realm habang si Black TC sa may padalikuran. Hindi tumama yung sibat
Hindi tumama yung Spear of Destruction habang si Danger ay makakuha ng turtle habang si Furs. Mamamatay din itong si Kyle TZ. Flap ang magiging next sa target. Kinakalmot, pumasok na under the base. Pero wala na pakialam dito ang RQ. Kaito yung double kill para kay Denjiro. Grabe, Denjiro para dito sa RRQ. At mukhang diretso pa nga, naabutan dito si Few with a triple kill para kay Denjiro. And dito natin makikita na lumalaki ang kalamangan ng RRQ Kaito para sa ating laro. And I gotta say, very on point. Yes, hindi tumama yung Spear of Destruction dito ng isang Moskov para makaabot. Kaya nagamit ni Mingwin ng very perfect yung Netherrealm. So, di ba may mga moments tayo sinasabi natin, pag meron ka Valentina at saka Faramis, kung sino unang magbibitaw ng Netherrealm, medyo yun yung malulugi sa teamfight. So, na-force dito na gamitin ni Few yung kanyang Netherrealm, kaya nag-IM yung Netherrealm si Mingwin at dumire-diretso dito. And sinasabi naman natin, pagdating sa Roger, yan yung mga masakit na talaga early game pa lang. Halos walang buhay yung mga players ng Falcons AP Bren. At hindi pa naman ganun kataas yung favor, yung roam boots na favor dito ng isang Mathilda. So, yung heal niya sa mga kakampi niya ay hindi pa ganun kalaki. At least ngayon, nakakakuha lang din naman yan ng Flash of the Oasis. So may amplification na mula doon sa item na yon sa kanyang heal. Pero going back dito sa ginagawa ng RRQ, kung ikaw ay parte ng Kingdom, masayang-masaya ka sa nakuhang lead dito ng RRQ Kaito. Denjiro, tuloy-tuloy din ang pag-scale. Hawak na rin niya yung Windtalker. So magiging mahirap ito. Naramdaman natin yung damage dun sa early portions ng laban. Kailangan mag-antay ng Falcons AP Bren. Kung extended teamfight na pag-uusapan, lamang sila. Andyan yung mga shield mula sa Guiding Wind. Andyan din yung Netherrealm. Pero kasi kung i-overwhelm mo naman ng damage mula sa double marksman setup na to, maaring yun yung maging sagot. Alam mo, kailangan lang dito ng Falcons AP Bren yung parang maging aggressive sila, yes, pero hindi nila ipipilit na para ma-wipe out yung RQ kahit pagdating sa teamfight. Ayun, nakikita natin nagkakasuntukan. Ay, penalty zone! Penalty zone, flicker na gamit. Si Kaltisi magiging putiran na dito. Nagamit na rin yung Entropy. Sakto din yung Spear of Destruction. Hahabol ba dito si Super Marco? Hindi na nga sila sisilip. Pero tinatangka ni Ogwen na magpakita. Kaya lang grabe yung zone ni Furs. Denjiro secures that second turtle ng ating game. Ang ganda ng pinapamalas dito ng Kingdom. Solid din kasi nakita natin na prior the teamfight, kakabili lang din ni Sai nung Starium site. So may kita mo na talagang gamit na gamit during that last teamfight at sumasakit na agad yung Nathan. So 3k gold lead para sa RRQ Kaito. Again, scaling dito yung heroes ng Falcons AP Bren, even yung Faramis na pagkukuhanan nila ng damage later on. So kailangan na nila ma-extend yung teamfight as much as possible. Extend in a way na wala magiging casualty sa kanila and hindi na ipipilit dito na mag-force ng teamfight. Pero yung Nathan kasi talaga, Burrito, mabilis talaga tong mag-turret push Kahit gusto mong pigilan, mahirap Nako, pero mapipigilan naman nila yung threat ng gank doon sa may bandang ibaba. Good thing mula dito sa Falcons AP Bren, hindi pa rin naman namamatay si Super Marco. And alam naman natin yung damage. At kapag walang nakahawak sa isang Moskov, sobrang hirap niyan! Pero tunaw kagad si Snake King. Mabubuhay siya mula doon sa shield ng kanyang Guiding Wind. Grabe yung damage ni Saya. Parang kung ikaw ay isang manlalaro para sa Falcons AP Bren, medyo kakabahan ka din nung moment na yun. And kita natin ngayon na talagang RQ, kahit gusto nila dito sumira ng Torre, gusto nila kuhanin yung middle lane. Oh no. Gitna nga ata puntirin nila, magiging successful ba? Hindi. Kasi na-clear na kagad na mabilis yung mga minions na yon. Pero naramdaman yung damage from RRQ Kaito. Kailangang kumalma ng Falcons AP Bren. Pero ang ganda kasi ng ginagawa ng RRQ Kaito Snake King. Talon muna siya. And 13 seconds pala, mabubuhay na rin yung Lord tsaka parang ginagawa kasi dito ng RRQ Kaito, parang kung meron silang pwedeng gamitin na pang poke, diretso na nila agad. Even Ferds dito is hindi nagdadalawang isip na mag-penalty zone, tamaan man niya yung isa or not. So maganda rin yung gamit dito ni X-Nova nung Sprout, yung stun na sinasabi natin. Yung bula. 0.7 seconds kasi yun. 0.3 seconds na lang, isang segundo na sana yun. Pero magiging OP yung Florin
nag-aani na eh. Sabi nga nila, si Florin ang hero na nagpapabango. Nagpapabango. Kasi yung bulaklak, ibabato niya muna. Okay. Sige. Tapos bumabango yung mga kasama niya. Alam ko sa comment section na gets nila kung ano gusto mong sabihin, Chance. Sige. Pero gets din ang RRQ ang kanilang plano dito, penalty zone. And si Kalti kagad ang kanilang tutunawan, pero si Few ay napakatras. Nagamit na rin yung Netherrealm. Mabuhay pa yung Lord doon. AK yung buhay. Kaya pinagtutulungan na ng Kingdom and again with a kill. Habang yung Lord ay talagang pinuntirya ng RRQ Kaito. Si Kalti yung magiging casualty doon. Habol muna, Dangero, mapapabalik din. Pero hahabol pa rin ang Falcon Savvy Bren, makakapatay din si Super Marco. 2 kills para sa kanyang bulsa. Pero si Flap at Sai, naghahabulan. Sino kaya ang matataya? Talon muna dito yung CC. Kaya lang, mapapatay din talaga. Oo, bago kasi yung teamfight kanina meron ng Holy Crystal pero sa may delay na po si Expo pa yata magiging target nila. Patay dito sa kamay ni Ogwen at isama mo pa dito si Ferds. May sagot ang Falcons AP Bren. Humihirap ito para sa Falcons AP Bren pero hindi pa rin imposible. Nakita natin yung damage. Nakita natin yung scaling power ng lineup na ito mula sa Falcons AP Bren. Even Skitter or Super Marco, di naman yung damage. Ramdam na nga talaga. Kailangan lang ma-maintain yung magandang position. Yeah. And with that, may pigilan nila kahit papano yung mga threat ng pagbasag. Buhay pa rin naman ang mga outer inhibitor turrets ng Falcons AP Bren. At least, may next sabihin natin may opportunity pa sila na humabol at bumawi. Kailangan nila dito, tama yung sinabi mo dito, yung positioning talaga ni Super Marco. Kasi parang nung nangyari kanina, di ba, nakakuha sila ng 2 kills sa gitna. That is because hindi kompleto yung RRQ Kaito. So magiging threat sa kanila later on is kapag gantong teamfight ang ibibigay sa kanila ng RRQ Kaito. Kailangan hindi ka matama ng crowd control. Kung ikaw si Super Marco, yung sinasabi nating Sprout, even yung penalty zone as much as possible, magamit muna dapat ng RQ Kaito bago siya pumasok, or pwede namang Spear of Destruction tapos bigla ka na lang bubulaga tapos kasama mo dito si Few para may diretso kayong Netherrealm. Okay. So, yung Netherrealm din pala, medyo may casting delay kasi yun, di ba? Isa sa mga kailangan i-take note dito ni Few is that naka-flicker siya. So, if ever na matamaan siya dito ni Ferds, medyo pwede siyang targetin agad. Or pwede na siyang i-burst agad. Pero marami siyang mabilis siyang mag-spawn. But RQ kahit nasa kanila pa rin dito ang bola. Kitang-kita natin na alam ng RQ kung ano yung task nila. Isa-isayin lang natin. Okay, number 1, bullet number 1. Agawin natin lahat ng mga farms. Bullet number 2, targetin natin yung malalambot na hero. Yojiro Noda, ito talaga yung inuuna nila Itong si Pew. Hindi nila hinahayaan na makapitalize ng maayos yung Netherrealm. Pero going back dito sa sitwasyon ng Falcons AP Bren, hindi pa to huli. Again, nasabi mo kanina, Shads, yung Heart of a Champion mula dito sa kupunan na ito, sumalang na from different tournaments, from different regions, from different different regions. Nakita natin yung puso nila. At ngayon, kung ikaw ay parte ng Falcons AP Bren, kailangan nila ng inyong suporta. I-comment nyo dyan! Alam ko, hindi nila nababasa yan, pero bawat comment nyo, pampalakas yan ng Falcons AP Bren. Oo, may +8 yan, +8! Ayun nga lang! +8 ba talaga dito yung pasok ni Ferds? Ay, nakatak palayo! Naku po, Genjiro, nakuha na kagad yung Lord na ito. Nagamit na rin yung Netherrealm. Pwede sila mag-rundown, kuha ng isa para at least ma-neutralize yung nakuhang lead dito ng RRQ. Kaya lang, delikado ata sila dito. Flap easy. Naku po, nakakalibreng hit lang dun sa likod. On si Sai. Nakaka-normal hits din lamang. Nagamit yung Vengeance. Ngayon si Yojiro Noda or si Few, kailangan lang munang umiska po. Akala ko makakakuha sila ng kill dun pero hindi, inilaban nila. And with that Bloom ulti, parang may reset na nangyari. Oo, at saka nakita mo kanina, Kuya Burrito, nung nakita nila ng Spear of Destruction, hindi pwedeng lumapit dito si Super Marco. Dinumiretso sila ng teamfight. Now for Falcons AP Bren, kailangan talaga nilang kapitan as much as possible yung ultimate dito ni Few. Parang ayaw nila na pagkatapos sa teamfight, that's it. Ay, wait lang, naku si Flap TZ ata naging punteriya inside with the kill. Kaya pagkakataon na ng Gendom na kumatok sa base dito ng Falcons AP Bren. Mababasag yung torre sa gitna. Sai, talagang sumasakit na. First, ibabalik din. Mamamatay siya in the process.
And itong si Super Marco, nakukuha na naman ng kill. Kung babalikan natin, wala pa ring death si Super Marco at talagang kumakati na. So kailangan lang talagang mag-antay ng Hive ng magandang oportunidad para sa kanila. Oh, parang ang pinaka nila dito, nakita natin yung layering of skills dapat ng Falcons AP Bren. It should start with yung hatak dito nung Framis, tas diretso ka missile expert or vice versa kung sino mauna. Tas pwede na lang i-pin down na agad dito for Falcons AP Bren. So napakaganda ng ginagawa ditong juggling ng RRQ Kaito, and really have to commend yung ginagawa ni X-Nova. By the way, isa lang ang hindi niya nahawakan out of 12 kills ng buong team. So imagine kung paano niya naboboost yung kanyang mga teammates whenever there is a team fight, dahil every single time na akala ng Falcons AP Bren, madededs na yung mga players dito ng RRQ Kaito, biglang halos puno yung buhay dahil dun sa bloom ni Bini X Nova. 'Di ba? Yung 0 to 100, nakita natin 'yon. Baka ilang beses na ngayong papasok itong si First, wala namang tinamaan doon sa kanyang penalty zone. Habang nandito ang kupunan ng Falcons AB Bren, nagsasama-sama ng mga bubuyog dito. At si Sai, backward na ng kill. Andito na yung Kingdom, patutumbay na si Flap, TZ, and si Kyle DZ. That DZ bro ay babagsak. Dalawa na lang ang nandito na para sa Falcons AB Bren. Ngayon pagkakataon na ng Kingdom na kumatok. Sila naman ngayon ang aangat. And the BOD mula kay Denjiro, this might be it. At ang RRQ Kaito ang magtutungo sa Grand Finals!